What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel mga idol. No? So maraming salamat at napadpad ulit kayo dito sa ating channel. So ang video natin ngayon mga idol ay paano nga ba bumuo ng 24 volts na LiFePO4 battery gamit ang tawag na Sinopoly or prismatic na LiFePO4 na battery. So ito mga idol, nataon naman na mag-maintenance tayo ng ating solar setup battery. So ito, pagka baklas ko, nilinisan ko at syempre bubuuin ko na rin lang naman bakit hindi natin gawan ng tutorial, no? So para sa mga nakakaalam na po mga idol ay pwede nyo na pong i-skip ang video na ito at para po sa mga gustong matuto, panoorin po natin hanggang huli para malaman po natin at meron po tayong idea sa ating mga ginagawa kapag nagkaroon kayo ng ganitong battery or naisipan nyo bumuo ng solar setup gamit ang battery na ito. Okay, so specs muna tayo dito, no? Ano lang tayo, konting specification lang, wag mo nang mga masyadong technical dito sa ganitong klaseng baterya. So ito na nga yung tinatawag na Sinopoly LiFePO4 or kabilang siya sa mga prismatic na baterya mga idol. So ang isang baterya na ito ay merong 90 Ah na capacity, 92 to 95 Ah, depende yan sa cycle ng baterya. Pero sa mga seller or sa mga specification ng mga seller ay meron itong capacity na 90 Ah. Pero pwedeng sumobra yan depende sa capacity ng baterya. Dito naman sa kanyang size mga idol, ang length nito ay meron tayong 40 mm at ang kanyang width ay 170 mm at ang kanyang height ay 255 mm. So ang timbang nito mga idol, ang isa ay meron tayong 2.4 kilos ang isa, no? So medyo may kabigatan din. So dito sa ating bubuuin na 24 volts ay kailangan natin dito ng 8. So sa suma total tumitimbang siya ng mga 19 kilos ang kanyang kabuuan, no? So ang isang battery nito meron siyang voltage na 3.2 volts ang normal voltage niya. At siyempre ang kanyang resistance ay 0.7 milliohms. Okay, ayan. So siyempre ang DOD natin dito or depth of discharge ay 80% po at meron tayong 2,000 na life cycle. So medyo matagal-tagal din to na masusulit pero siyempre depende pa rin yan sa inyong paggamit. Okay, so siyempre kung bubuo tayo ng 24 volts mga idol na battery setup, ito kailangan natin ng 8 piraso. Ayan, so meron tayong 8 piraso na Sinopoly dito mga idol, ayan, no? So kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong mga label. Ayan, so hindi kayo malilito, no? So ito positive yan, positive lahat yan. So ito, dito ang positive. Dito naman sa kabila ay negative. Negative din lahat yan. So paano nga ba kayo magbubuo? Paano ang kamada ng ganitong klaseng baterya? Ganito mga idol. So dito sa una, okay na yan kung gusto nyo, ganyan na yan. So sunod dyan dito sa ikalawa, so syempre positive dyan, kailangan yung susunod dito mga idol, negative. Kasi ang ano natin dito, kamada natin para makabuo tayo ng 24 volts ay series lahat ito. So dapat positive negative, positive negative, positive negative, positive negative. Okay, so ito magiging negative to mga idol. Ayan. Ayan. So next nyan, okay na yan, positive. Ito namang susunod ang babaliktarin natin. And so on and so forth, no? Ayan. So next, okay. So ayan. So meron na tayong ano yan mga idol, 24 volts na kamada, no? Ang next na susunod na kailangan natin siyempre yung ating mga bus bar. Ayan. So meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces na bus bar. So paano naman ang kamada ng ating bus bar? Ganito mga idol, no? So iayos muna natin to. O yan, so ito na, no? So dito mga idol, ganito ang magiging kamada ng inyong bus bar. So depende sa inyo kung dito yung gusto nyo maging out or dito
or dito. So kung dito ang gusto niyo magiging out nyo ng negative, at dito naman syempre ang ating out ng positive, dito kayo magsisimula ng inyong bus bar, no? So ganito yan mga idol. Ayan, dyan. So dyan, next dito, sunod dyan, sunod dito, at dito, at syempre dito, at saka dito. Ayan. So kung bibilangin mo lahat yan mga idol, ang isang ano kasi nito, ang isang volts kasi nito ay 3.2. So 3, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 22. Tama, 22. So ganun, 22 volts. So meron pa yung 0.2 niya. No, nasa 24 volts na yun mga idol. Okay? So ganun po ang kamada ng ating battery. So series po lahat yan. Huwag kayong magpa-parallel mga idol. Okay? So ayan po yung ating magiging kamada. So bago natin bubuuin yan mga idol, no, meron pa po tayong isang kailangan. So kung binabalak nyong gayahin ang ganitong klaseng baterya na ginamit ko sa aking solar setup mga idol, kakailanganin nyo muna ng mga ganito. So ito ay angle bar mga idol. Ayan, kailangan nyo ng dalawa. So ito may butas po dito. Ito ay gagamitin natin pang-ipit sa ating baterya mga idol, no. Kailangan kasi itong mga to, mga sinopaling ganito, nakaipit siya pagka binuo na natin. Dalawang angle bar na ganito at saka syempre ganito. Ayan. Ito ay magiging tornilyo natin na mahaba. Round bar lang ito mga idol na winelding ko sa tulo-tulo ng 2 inches na tornilyo. Ayan, so meron tayong nuts and bolts dito. Ay nuts and washer pala. Ayan. Tsaka syempre kailangan nyo dito mga idol ng tabla. Wag kayong gagamit mga idol ng plywood kasi mababasag 'yon or mapuputol. So ito yung mangyayari yan, ganyan. Ito kasi mga idol, magiging palaman yung ating baterya. Ganyan ang magiging labas niya. So mamaya, makikita nyo mamaya yung magiging kalalabasan na ito. Inaano ko lang dito mga idol kung anong mga kakailangan ninyo kung sakaling gusto nyong gayahin ng ganitong klaseng baterya para sa inyong solar setup. So siya nga pala, itong ating baterya mga idol ay siyempre prone kasi ito sa buntis na tinatawag. Lumulobo dito sa kabila, magkabilang lumulobo to mga idol kapag nasobrahan natin ang paggamit ng setup natin, yung totally na discharge siya, tsaka syempre na overcharge, lumulobo yan. Kaya kailangan natin nito pang-ipit dito sa ating baterya para kung sakaling dumating man tayo sa ganong punto na nasobrahan nating paggamit natin, na overcharge at saka na overdischarge, hindi siya basta-basta lolobo, no? So itong battery na to ay 1 taon ko nang ginagamit dito sa ating solar setup. Ito ang nagpapagana mga idol ng aking ref, washing machine at saka mga ibang appliances dito sa aming bahay, no. So ito nakaipit lang naman. So far wala namang siyang mga bulges or mga umbok. Ayan, no. Kitang-kita niyo naman mga idol, oh. So napakalinis pa. Wala pa siyang mga buntis-buntis gawa ng ipit na yan. O mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit tong ipit na to mga idol. So bubuin muna natin, okay? Ayan. So ito na yung ating ginawang pang-ipit dito mga idol, no? Para makita nyo rin kung gusto nyo manggayahin. So ito yung ating ano kanina, yung mahabang bakal. Ito yung round bar. May welding na tornilyo. Ayan. So ito na yung ating angle bar mga idol. Ayan. Dito tayo sa kabila para mas maliwanag. Ayan, ito yung washer at saka nut kanina. Ayan. So ito yung ginamit nating tabla. Huwag kayong gagamit ng mga idol ng plywood kasi mababasag yan kapag kayo ay nagko-compress na ng inyong baterya. Mag-crack yan. So ayan. Ayan siya. So pagkatapos na tayong mag-compress, na-compress na natin, na-fix na natin, pwede na tayong mag-series mga idol, no. So ihahanda na natin yung ating mga bus bar. So dahil dito ko gustong mag-out, ayan, kabilaan, dito tayo magsisimulang maglagay ng bus bar. Tanggalin muna natin tong mga niya.
Importante dito mga idol, pinapanood po nating buo ang ating mga video para ang gusto nyong gayahin ay hindi po kayo malilito. At saka syempre, hindi masayang yung ating oras sa ating mga ginagawa, no? Ayan. So ito, dito ang ating bus bar. Ayan. Ganito kasi ang connection niyan mga idol, no? So kung dito kayo mag-out, dito negative, tsaka positive, ganito ang ano niyan mga idol, ganito ang rota niyan ng ating series, pag ganyan, no? Parang isaw yan. Yan, pag ganyan. Ganyan yung ating series connection. Yan. So, dito ng ating out. Okay? So, ilagay muna natin ang ating mga tabbing wire. Di-ingat kayo, huwag kayong malilito mga idol, ha? So, yung ganitong klaseng kamada or ganitong klaseng series connection ng battery, pare-parehas to mga idol sa mga prismatic na battery. Hindi man po Sinopoly yung napusuan yung gamitin, mga Calb or mga Great Power, mga ganyan na battery, basta mga battery na flat, mga ganitong flat na battery. Kung mga ganito ang gagamitin nyo, prismatic type na battery mga idol, ganito parehas din yung mga connection na gagawin nyo. Kung napanood nyo man ang video na ito mga idol at hindi ganitong klaseng battery ang gagamitin nyo, mga Sinopoly at saka mga at Calb ang gagamitin nyo, same din lang po yung gagawin yung connection mga idol. Ganito rin lang po. So, sana magka-idea kayo sa inyong mga project, future projects na mga idol. Sana may natutunan kayo dito. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan mga idol sa ating channel, please subscribe naman po mga idol, no? Para updated po kayo lagi sa ating mga videos. Kung meron man po kayong natututunan dito sa ating mga videos mga idol, mag-comment na rin po kayo at paki-like na rin po ang ating video mga idol, no? Ayan, so malapit na tayong matapos. Ito na, lapit nang matapos yung ating series connection. Okay, ayan. So hindi ko pa po ito finish mga idol yung kanyang mga screws. Ayan, gumagalaw-galaw pa. Kasi maglalagay pa po tayo mga idol ng ating wirings ng ating BMS at saka active balancer. Hindi po pwedeng walang BMS at active balancer to mga idol. So dito sa aking setup na ito ay gagamitan ko ito ng mga ganitong klaseng active balancer. Ito nga pala yung aking ginamit na active balancer dito mga idol. Ito ay toroidal type na active balancer. Ayan, ito yung kanyang itsura, yung kanyang picture yan. So ito syempre ay pang 8S din. Ayan. So yan, 8 hanggang 8S yan mga idol. At syempre ito ay merong on and off yung kanyang active balancer. Pwede mong i-off kung gusto mong wag mag-balance muna. At pwede mong i-on kung gusto mong mag-balance na. Ito rin naman yung aking ginagamit na BMS dito mga idol. Ayan, DSP. Galing ito kay Dagupan. Hindi ko alam, wala na ata siyang ganito na BMS mga idol eh. Syempre, pang 8S din po siya. Ang specs nito mga idol ay, ang discharge current niya ay 140 amperes. So halos rin yun kung kukumputin natin mga idol. Check natin. Ito. So 140 amperes times 24 volts. 140 amperes times 24 volts. So 3,360 kilowatts or 3,360 watts yung kaya niyang i-discharge nito, yung kaya niyang i-handle na discharge mga idol. Ang kanyang charging naman ay 100 amperes times 24. So meron tayong 2,400 watts na charging input. Ayan. So ibig sabihin 2,400 watts ang kayang ipasok ng BMS nito or kayang dumaan dito sa BMS papunta sa ating battery. Okay? Yan siya. So with balance din siya, kaya lang maliit lang. Ito kasi yung ginagamit ko, 10 amperes yung kanyang balancing mga idol. So maganda rin to. Yung mga gamit nito, yung mga ginamit natin dito mga idol sa ating video ay syempre ilalagay ko sa ating description. Maraming nalilito mga idol kung asan ba ang description, no? So sige, ilalagay ko na lang din kung saan pwedeng makita yung description ng ating mga video. Nandun kasi mga idol, doon natin nilalagay yung mga materials at saka links ng materials na ating ginamit sa ating mga videos.
So dito sa ating wirings ng ating BMS at saka active balancer mga idol, no, dahil medyo magulong aking wirings, baka mas lalo lang po kayong malito, maglalagay na lang po ako ng diagram kung paano yung connection ng ating BMS at saka active balancer dito sa ganitong klaseng kamada ng baterya. Okay, para hindi po tayo malito, post nyo na lang kung gusto nyong pag-aralan, ganyan. Ilalagay ko na rin po sa community natin yung picture ng ating diagram, no, para masundan po ng lahat. Para totally tayo, simple lang. Okay, para masundan ng lahat. Okay, so for example, natapos nyo na lahat, wag nyo munang ikakabit, wag kayong basta-basta na lang nagsasalpak kagad mga idol, no, pagka natapos nyo na lahat. Wag nyo kinakabit na lahat kagad yung inyong mga BMS, yung mga active balancer, no, wag muna mga idol. Ito, tuturo ko sa inyo. O kaya napaka-importante ng mga idol ng merong tester talaga kapag kayo nagse-set up or nag-ano ng solar setup. Napaka-importante ng may tester. So ito mga idol, no. So let's say for example, tapos nyo na lahat, muna kayong nagkakakabit. Okay? So ito, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-check or i-cross check yung inyong mga connection, kasi kapag kayan nagkamali kayo, baka sabihin nyo mali yung tinuro ko, yung pala meron kayong baliktad na nailagay mga idol. So dala ng mga excitement siguro, hindi na cross check, no. So eto mga idol, kung paano i-cross check or i-double check yung inyong mga connection. So dito sa inyong pin, ito lagi rin kayo nagbe-base dito kapag meron kayong mga BMS, meron namang diagram yan sa inyong mga BMS. Meron kasi diyan mga idol, merong symbol, merong diagram yan. Kung makikita nyo ito, B1, B negative, yung first wire, medyo malabo. Ayan. Kasi dito yan, sa wire na yan, kung mapapansin nyo, ito, ganyan yan. So itong first na wire na black, first negative yan. So sunod dyan, first positive, ito na. So ang magiging negative nyo dito, kasi dito kayo nag-negative, ito yung first negative nyo, first positive. Okay? So ganyan yan, dire-diretso yan. So paano ba i-check yan? Ganito. Bahala kayo kung na-skip kayo ng video, tapos baka mamaya ako pakasalanan nyo. O ito, tuturo ko sa inyo mga idol, no. Okay? Ayan. So first na battery natin dito, so dapat yan 3 volts. Ito yan, i-tester nyo yan. O yan, ayan siya. Ayan si first na positive natin. Ito, so goods yan, tama. Second positive or second series, ayan, tama, 6 volts kasi series nga di ba? So third, 369. Okay, fourth, 36913. Okay, goods. 16. Okay, goods. So next, 16, 19. Okay, goods. Next, 23. Goods. Plus na natin, 26 volts. So tama yung ating wirings. Kapag mali yung inyong wirings, dito pa lang sa seconds, kapag second na string nyo nagkabaliktad, kunwari dito, imbis na 3 ang lalabas, 6. Ibig sabihin niyan, baliktad. Tapos dito sa kabila, 3 imbis na 6. So pagka sinaksak niyan, sabog ang inyong mga BMS at saka active balancer mga idol. So i-tester natin, dulo-dulo yung ating output. Dito yung positive. O yan, 26 volts. So tama yung lumabas dito sa ating pin. Yan, kapag yan i-sure ball nyo na tama yung inyong connection, pwede na kayong magsaksak ng inyong mga BMS mga idol, no? So yun lang naman ang advice ko, kasi madalas karamihan salpak ng salpak, ayun, sabog. Ang mga kasalanan yung nagturo or ano man dyan. So para iwas sayang ng mga gamit tayo mga idol, ganun lang naman, napakasimple lang naman. Huwag kayong skip ng skip, bahala kayo, tapos baka mamaya ako pakasalanan nyo, hindi ko tinuro ng buo. So ayan, tinuro ko na mga idol
So kaya mahahaba ang ating mga video mga idol kasi full tutorial po tayo dito. So lahat ng mga nalalaman ko talagang tinuturo ko, no? Meron man tayong mga nakakaligtaan, pasensya na po kayo mga idol. Tao lang din naman po ako kasi hindi ko naman po may makalimutan, ganyan, makaligtaan. So, kung meron kayong mga katanungan mga idol, pwede naman po kayong mag-comment sa ibaba sa ating video at sasagutin ko naman po yan kagad as long as nabasa ko kagad yung mga comment nyo. Or pwede rin naman i-message nyo na lang po ako sa aking Facebook page, no? Sumali na rin po pala kayo doon. So sa mga hindi pa po nakasubscribe mga idol, subscribe naman po kayo mga idol, no? At i-like at i-share naman po natin ang mga video para marami pong makapanood mga idol, no? Tsaka syempre para lagi po kayong updated sa ating video. Okay, so balik tayo dito. Ito yung ating negative na output, ayan. So meron tayong wire niyan, ayan, ito yung wire natin. Papunta na yan dito sa ating BMS. So ayan, makikita niyo yan, negative B. Malabo na naman, ano ba yan? Dapat tayong mga ayos-ayos na camera mga idol, pasensya na kayo. Ayan. So negative B po ito, negative battery. So dito na po natin ilalagayan yung ating wire galing dito sa negative output ng baterya. Okay, so ito na yung ating negative out, no? Papunta na yan sa ating SCC. Okay, yan na yung ating SCC. Etong positive naman mga idol, rekta na yan. Papunta na rin yan sa SCC. Okay, so ito na yung ating negative output at yung ating positive output. So yun lang naman mga idol, no? Maraming salamat. Sana nakaabot kayo sa duration ng video na ito para sa ganun may matutunan po tayo ng buo mga idol, no? So yun ang sinasabi ko sa iba, wag po sana nilang ini-skip ang ating mga video para yun, marami po tayong matututunan. So kaya mahaba po ang ating video mga idol kasi halos lahat po ng ating mga nalalaman sa ating mga ginagawang video tutorials ay talagang inaano po natin, ini-explain po natin kaya mahaba po. Meron man tayong mga nakakaligtaan mga idol, pasensya na po kayo kasi medyo maano rin po talaga ang aking utak, no? So yun lang naman mga idol, no? Maraming salamat po sa ating antabay sa ating video. Sana may natutunan po kayo. Kung meron po kayong natutunan, well, very good po. At may share nyo rin po sana sa iba na gustong matutong mag-solar mga idol, no? So yun lang po. Maraming salamat mga idol. Paalam po.